Maya-maya pa, maingat din nilang nahuli ang kwago. Hindi naman nila binigla. Parang dahan-dahan kasi baka magkaroon ng bali o madisgrasya yung tao. Ang binisitang kwago sa bahay ni Maria ay isang Philippine Scops Owl. Isa sa mga common species ng owls natin dito sa Pilipinas. Nakuha niya yung sa Otus megalotis, which means big ears. So malaki ang tenga nila. Tapos meron silang specific na dito sa na tawag silang transforming owls. So makikita nyo sa video na pag nasa sila, natatakot sila, pinapalaki nila yung sarili nila, ina-adjust nila yung pakpak nila to intimidate yung predators. At hindi raw ito galing sa Hogwarts, ha? Nung time kasi na nag-usap kami ng taga-Merang, is calculations nila is since meron nga daw pong nire-renovate na school dito sa tapat namin, maraming puno. So baka daw po may mga kasama na nagamala, lumipad, and then nung time na yun, box yung bintana namin, kaya dun siya pumasok. Madaming factor si habitat loss, no? So unang-una dyan is yung deforestation natin. Pag nawala kasi yung mga puno nila is, syempre wala silang pupugaran, wala silang titirahan. Ang next option is yung tinatayo natin. So doon sila din. Ang mga owl ay tinutuloy na birds of prey. Pero buti ito na yan. Without them kasi mag-overpopulate. So bumiblow up yung population na ang International Union of Conservation of Nature o IUCN ang inutuloy na katalatan ng concerned species. Naniniwalaan ang population ng Philippine Scops Owl ay nagsisimula na rin bumaba. Sa Pilipinas, meron tayong Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, bawal natin saktan ang wildlife, bawal natin silang huliin, bawal natin silang patayin, at bawal natin silang ibenta illegally. Makalipas ang ilang araw sa Menro, ang kwago'y tinurn over din sa DENR. In-inspect muna nila, chinik muna nila yung bago. Okay naman siya kasi nung namang kinuha siya talagang healthy pa siya. Malakas pa siya. Sa huli, pinakawalan din ito sa wild. Kung magkwento kayo ng wild animal sa tindahanan, Purgaria, maraming mabuhi ang mga dapat gawin. Tulad ng tao, ang mga hayop gaya ng kwago ay prone sa stress na pwede makasama sa kanilang kalusugan. Kaya dapat natin pinag-ingatan dahil ang bawat hayop sa mundo may kanya-kanyang papel sa ating kalikasan. Dami mo nga yan po yung mga isang ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ngayong Lunes, Audrey Castillo. pagkatapos ng tagumpay, trahedya ang naghihintay. House of Rock, 3:20 p.m. Bigyan pa natin ng 48,000 pesos pag subscriber ka. Basta dali mo yung link. Ang location ko ay ito. Kung alam mo itong lugar na ito, Devil's Ganda, ngayong Pebrero na, taon natin to sa GMA Park. Laban Sopal. Gusto ni Kanyoga sa Bugnilang. Kung saan nga may masarap, doon ka pa makapahapak. Puto? Dito, Mananoto. 7:15 p.m. Buong lakas natin abutin ang panalo. Magkasama pa rin tayo mula pagsubok hanggang tagumpay ngayong 2026. Taon natin to, mga kapuso. Sino dito ang single at gusto magka-love life ngayong 2026? huwag niyo hanapin kung saan darating. Sila ba ready? Naglilingning
na sparkle beauties and hotties kapag pumasok ka sa isang building at hindi ka kilala ng guard, anong posibleng itanong niya sa'yo? What's your contact number? Kahit ka pala ng guard, anong firecracker o firework ang naranasan mo ng pulutin? Lagyan sa door. Judas Bell. Ang tapang yun. Family Feud. Every door hides a secret. Bakit tayo kumakain sa dilim? Open if you dare. 13 tales of terror, twisted truth, and the unknown. Baka totoo yung sinabi ni Cadencio. Pinaglalaroan ka ng tamawo. Tamawo? Doors. This Sunday, 11 p.m. on GMA. Extrahan! Para mag-save or sulit po sa meals with extra rice, extra sulit sa 99. Ang amoy may plemang nakabara, sikip sa dibdib. Mag-Rubitusin Liquid Gel na. May phlegm release power. Kaya tanggal ang bara. Uboy tapusin with Rubitusin. Want to know my beauty hack? Not for my skin, for my hair. Colgate Optic White Purple. Purple color corrects yellow for a whiter smile. Colgate Optic White Purple. Ang hirap naman kainin. Mahalaga maalam, ang Scotch Vitamin C Capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Rihanna, stop! Can't stop finger combing my hair with my new Palmolive Naturals. Now, your 2x coconut cream concentrate. Advanced dual action formula hydrates hair and seals in moisture for up to 24-hour lush and smooth hair. You can't stop finger combing. Try the new Palmolive Naturals. Ito yung kulay verde, manipis at pahaba. Ito ay isang uri ng gamot na nabubuhay lamang sa ilalim ng tubig. Kapag sa ngayon, hindi mo. Ang mga damang special daw, hindi ko karanasan ito sa kapwa. Hindi lang nila ito kinakain. Ito rin ang kanilang kinabubuhay. Nag-iisip ka ba kung ano Yan po yung mga isang pagkain o ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ito ang balayba. Bakit nga ba ito kakaiba? Ang balayba sa uri ng freshwater eelgrass o tigas. Isa itong nabulaklak na halaman tubig. Ang kailangan po ay gumata ng mula 6 inches sa lahat ng ulo hanggang 6 feet ang matangkad para tao. Karaniwan ito tumutubo sa ilog, saka, laya, kalaisdaan at bunganga ng ilog. Ang mga lang po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may iba't ibang pagbigkas ng pangalan ng damo ito. pero sa Ilan dyan ang palayba, balita, o balyeba. Pero iba-iba man ang bigkas, nagkakaisa naman sila masarap itong laktakan. Tinatawag dito buok ng sirena o buok ng sirena sa ilagang bahagi ng Pilipinas kung saan ito sangganang tumutubo, may mga banging isda raw kasi yun na napagkama ng itong anyong tao na may buntot na parang sirena. pero masyadong boses. Dito sa Pangasinan, naabutan namin ang mga lokal sa isang sapa na parang ang lalalim ng hugot para makakuha pala ng balayba. Mahirap po siyang kunin pag mataas po yung tubig. Meron pong kondensado, meron pong kanila. Kasi po sa hanap buhay ko na nalis na nalulunod sa lugar namin. Ang lokal si Harry, naisipang i-post online ang pagbili ng dahon. Yun. Ang sarap. Parang mantis. Kaya po nang buwan namin, yan po yung mga isang pagkain, yung ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ngayon ang panguha ng balayba, hindi lang panlaman dyan nilahay, kundi pinagkakakitaan din nila. Ay, bibenta mo ng 50 hanggang 100 pesos ang kada tali ng balayba. Sisimulan daw ito kung tumubo, with 4 months ang nagsisimula ng taon. Ikaw ang pangalan, sintahan
dito is hindi makakalis. Pagkatuto kainin, magkaliwa o kilawin. Kailangan po natin hugasan ng mabuti para kahit pa paano naman, malinis pag linuto natin. Kailangan lang natin tigaan ng kaunti natin para matanggal din yung kanyang gaspang para lumambot naman. Pwede rin po isahog sa mga ulam, katulad ng tinola. At sinabawang isda. Masarap po itong dahil crunchy. Malinamnam. Masarap po siya. Parang silinis lang din. Kahit ang mukhang hindi sila sa walang palayba, wala pang sapat na pag-aaral ang magsasabing mayaman ito sa fiber. It is high in phosphorus, it is high in calcium, it is also high in iron. Calcium is primarily for bone structure and also phosphorus. Pero yung phosphorus na healthy nerds natin, popular sa mga aging people, ang balaybay nakatulong din para yung kanilang nerve ay maging maayos, hindi sila masyadong manginig. Ang totoo niyan, may hukot din si Harry kung bakit niya pinost ang balayba online. Sa totoo lang po, yung baliba po sa lugar namin, hindi na po ganun karami. Kumbaga, paubos na rin. Kaya naisipan ko pong i-content para ma-request po sa isipan ng mga bagong henerasyon, malalaman nila na mayroon palang pagkain na Sa pag-share ni Harry tungkol sa balayba, na ipaalala niya sa atin na may mga simpleng yaman ang ating paligid na unti-unti na natin nakakalimutan. Mga yaman na magsasalba sa atin sa oras ng pangangailangan. Kaya minsan, kailangan lang ng isang tao na magkwento para ang nakaligtaan ay muling mapansin ng buong mundo. ang dami mong alam, Kuya King! May mga kwento rin ba kayo viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya King, at i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasala at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama natin alamin mga kwento at aral sa likod ng mga video na viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya King! Dami mong alam, Kuya King! at dapat Susunod na ang rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang pinaka-kumikitang negosyo Pwede ka ba maging ice cream? Pwede na. Kasi kumita kami, pwede na yung ice cream. Gawin sa buong mga desserts na pabilito. Nasa acting business din kami talaga. Wala naman gaano puhunan kami nailabas pa para lang ma-start itong brand namin na ito. Very minor lang holding sa research and development ng mga product and pagbibili ng mga sangkapan and then yung design ng packaging. Kaway-kaway sa mga ginagawang tubig ang kape. Pero ihigop ka ba ng kape na ang magtitimpla? Walang makamayat-paka at hindi pa nakakausap dahil ang bidang barista, robot na. At first skeptical since robot barista yung kapamali. Consistent siya. Yung lasa niya is masarap. Green. Paraan. Ang mga kaligay ng mga gasupa, inuta, at comfort food na choco champurado, matitikman na rin bilang ice cream. Ito ang mga artisanal premium ice cream na gawa dyan. Mamaya! Patingin nga ako ng barista skills ng isang robot. Alright. The robot barista po. Ngayong Lunes, pagkatapos ng tagumpay, India ang naghihintay.